At narito po ang ating pinakaunang balita sa video na ito. Kung saan ang sabi rito ay US-Iran War. Crypto market rebounds as Iran reportedly reaches out to US to end conflict. Ayan, nagulat po ang lahat nang biglang magpakitang gilas si Bitcoin ngayon. Matapos po ang ilang linggong tensyon at kaba sa market, muli pong umakyat ang crypto market ng mahigit 3% or more than 3%. Pero ang mas malaking balita ay ang muling pagtapak ni Bitcoin sa mahigit $71,000 na presyo. Ito po ang pinakapataas na price level na naabot niya simula noong nakaraang buwan. Ano nga ba ang nagpabago sa ihip ng hangin? Mukhang may kinalaman po dito ang ulat tungkol sa usaping pangkapayapaan sa pagitan po ng US at ang Iran. Ngayon ay pag-usapan po natin ang dahilan ng paglipad na ito. Ayon po sa isang ulat mula sa New York Times, nagparamdam daw ang Iran sa United States para pag-usapan ang pagtatapos ng kanilang hidwaan. Ang offer na ito ay dumaan umano sa kanilang spy agency patungo sa CIA. Bagamat nabanggit ni President Donald Trump na baka huli na ang lahat para sa negosasyon, sapat na ang balitang ito para bigyan po ng kumpiyansa ang mga investors. Sa sobrang bilis ng pag-akyat ni Bitcoin, marami pong short positions ang nasunog. Mahigit $221 million ang na-liquidate sa market sa loob lang ng 12 oras. Ayan, or 12 hours. At halos lahat ng ito ay ang mga tumaya na bababa ang presyo. Tila pinatunayan po ni Bitcoin na mahirap po siyang hulaan kapag nagsimula na siyang bumawi. Habang ang ibang global markets tulad po ng stocks at gold ay nakaranas ng pagbagsak, si Bitcoin ay nananatiling matatag. Nitong isang araw pa lang, marami na ang bumili sa dip sa pag-asang hindi magtatagal ang giyera. Hindi lang mga retail traders ang gumawa nito, pati ang mga malalaking institution ay pumasok na rin. Ang mga Bitcoin ETF ay nakapagtala ng net inflows na $225 million sa loob lamang ng isang araw. Ayon po kay Jan Van Eck, ang CEO ng Van Eck, malapit na raw sa bottom si Bitcoin at inaasahan ang unti-unting recovery. Naniniwala po siya na ang naging pagbaba ng presyo ay walang kinalaman sa fundamentals, kundi bahagi lang ng natural na 4-year halving cycle. Ibig sabihin ang pag-akyat na nakikita natin ngayon ay posibleng simula pa lang ng isang mas malaking reversal. Ang isa pang positibong senyales ay ang ulat mula sa CryptoQuant. Napansin po nila na kakaunti na lang ang nagdideposito ng kanilang tokens sa mga exchanges, nang ibig sabihin ay ubos na po ang selling pressure. Kahit may takot pa rin sa global instability, ang katotohanan na humina na ang mga gustong magbenta ay nagbibigay ng pagkakataon para kay Bitcoin na bumuo ng isang solid na bottom. Dagdag pa rito, ang pagbaba po ng halaga ng dollar o DXY ay nagbibigay ng karagdagang lakas sa presyo ng mga crypto. Ayon po sa market commentator na si Ran Neuner, si Bitcoin ang itinuturing na best performing trillion-dollar asset simula nang mag-umpisa ang giyera. Hindi ito nagkataon. Ipinapakita lang nito na si Bitcoin ay unti-unti nang kinikilala bilang isang safe haven sa gitna ng kaguluhan. At narito naman po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, sa kaganapang ito ay malinaw. Ang crypto market ay mabilis pong mag-react sa balitang pangkapayapaan dahil ang uncertainty ang pinaka-kaaway ng mga investors. Ang muling pag-akyat ni Bitcoin sa presyong $71,000 ay isang malakas na statement na handa na po siyang bumawi sa mga nawala sa kanya. Bagamat kailangan pa nating maging maingat
dahil hindi pa tapos ang lahat ng tensyon. Ang suportang nakikita po natin mula sa mga institutional investors ay isang magandang sinyales. Pinatunayan ni Bitcoin na kahit sa gitna ng giyera, ang kanyang algorithm at decentralization ay nananatiling matibay na pundasyon. Ang tanong ngayon, ito na ba ang huling pagkakataon na makita natin si Bitcoin sa ibaba ng $70,000 bago po siya tuluyang lumipad patungong bagong all-time high? Sabi naman sa ating kasunod na balita dito ay crypto market bill hits new deadlock as banks reject White House deal. Yan, nakala natin ay malinis na ang daan para sa regulasyon ng crypto. Pero mukhang may panibagong sagabal na naman. Ngayon po kasi ay muling tumama sa isang pader ang tinatawag na Crypto Market Bill o ang Clarity Act. Sa gitna po ng pagtulak ni President Trump para maisulong ang kanyang crypto agenda, ang mga malalaking bangko ay naglabas ng matinding pagtutol sa bagong deal na inaalok ng White House. Bakit nga ba ayaw pa ring bumitaw ng mga bangko at ano ang epekto nito sa ating lahat? At ayan, ito po ang pinakabagong twist. Inalok ng White House ang isang compromise deal para matapos na ang deadlock. Ang deal na ito ay nagbibigay daan para sa mga stablecoin rewards sa ilalim ng mga partikular na sitwasyon tulad po ng P2P o peer-to-peer transactions. Si President Trump mismo ay nanawagan na po siya sa mga bangko na bilisan ang pakikipagkasundo at sinabi po niyang sinasadya raw ng banking industry na i-delay ang bill. Pero heto po ang matindi. Tinanggihan ng mga bangko or mga bank executives ang compromise na ito. Sabi ng American Bankers Association or ABA, ang mga stablecoin incentives na ito ay banta sa mga traditional bank deposits. Ayaw nilang pumayag sa mga rewards dahil natatakot silang mawalan ng mga depositors na maaaring lumipat sa mga digital assets. Sa madaling salita, natatakot sila na baka mas magustuhan ng mga tao si Bitcoin at ang mga stablecoins kaysa sa pag-iingat ng pera sa kanila. Ngayon ay bakit nga ba ganun na lang katindi ang kaba ng mga bangko? Ayon po sa estimate ng Standard Chartered, aabot sa $500 billion ang maaring mawala sa mga American banks pagdating po ng taong 2028 kung papayagan ang mga stablecoins na mag-alok ng rewards. Para sa kanila, ito po ay isang seryosong banta sa liquidity ng traditional banking systems. Sa kabilang banda naman, ang mga firms tulad po ng Coinbase ay naninindigan na kailangan nilang mag-alok ng rewards para makakuha ng mga bagong customers. Yan. Sabi po nila, anti-competitive o hindi patas kung hahadlangan sila sa pagbibigay ng incentives. Habang si Bitcoin ay patuloy na nagiging matatag, ang mga stablecoins naman ang nagiging frontline sa labanang ito para sa mass adoption. At ayan, hindi lang ang mga bangko ang humaharang. Mukhang may suporta rin sila mula sa ilang membro ng United States Senate. Ang mga senators na ito ay pabor sa posisyon ng mga bangko pagdating sa usapin ng mga stablecoins. Dahil sa bagong setback na ito, posibleng ma-delay na naman ang mark updates para sa bill ngayong buwan. May isa pang malaking problema. Paubos na po ang oras ng Senado. Bago po mag-summer, kailangan na po nilang bumalik sa Washington para simulan ang pangangampanya para sa midterm elections. Kung hindi po maipapasa ang bill bago ang summer, malabo na itong matapos ngayong taon dahil sa dami ng iba pang issues tulad po ng illicit finance provisions at saka ethics disagreements.
At narito na po ang aking opinyon naman tungkol sa balitang ito. Ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa regulasyon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan sa pera. Malinaw na nararamdaman na ng traditional banking system ang banta ni Bitcoin at ng digital economy. Ang pagtanggi po nila sa compromise ay isang defensive move para maprotektahan ang kanilang control sa deposits. Pero sa tingin ko, mahirap nang pigilan ang agos ng pagbabago. Kung haharangan po nila ang legal na regulasyon ngayon, mas lalo lang pong lalaki ang gap sa pagitan ng mga traditional banks at ng mga tech-savvy investors. Ang tanong ay kung hanggang kailan nila kayang harangan ang pinto bago ito tuluyang mabuwag ng demand ng publiko para sa mas mabilis at mas rewarding na paraan ng paggamit ng pera. At ang sabi naman sa ating kasunod na balita rito ay Trump tariff. Bitcoin faces fresh headwinds as 15% global tariff begin this week amid Iran war. Yan, sa loob lang ng ilang oras, nagbago po ang ihip ng hangin para sa buong financial market. Ngayon po kasi si Bitcoin ay nahaharap sa dalawang malalaking hamon. Ang pagsisimula ng 15% global tariff ni President Trump at ang tensyon sa gitna ng giyera sa Iran. Pero sa kabila ng mga headwinds o hadlang na ito, si Bitcoin ay nagpapakita ng hindi inaasahang lakas. Bakit nga ba sa gitna ng gulo ay nagawa pa rin ni Bitcoin na pumalo sa itaas ng presyong $73,000? Kaya pag-usapan po natin ang mga huling kaganapan na yumanig dito sa mundo ng crypto ngayong linggong ito. Yan, simulan po muna natin ang balitang nanggaling mismo sa US Treasury. Yan, kinumpirma po ni Secretary Scott Bessent na ang 15% global tariff ay posibleng magsimula na ngayong linggo. Ang planong ito ay inaasahang magtatagal ng 5 buwan bago bumalik sa dati. Karaniwan ang ganitong klaseng balita ay nagdudulot po ng takot sa mga risk assets, pero tila may ibang plano si Bitcoin. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni Bitcoin ay nasa mahigit $73,000. Umakyat po ng mahigit 7% sa loob lamang ng 24 hours. Ipinapakita nito na habang ang traditional markets ay nag-aalala sa epekto ng tariff sa inflation at trade, si Bitcoin naman ay tinitignan ng marami bilang isang resilient asset na kayang sumabay sa anumang polisiya ng gobyerno. Hindi lamang po tariff ang kailangang bantayan dahil nandyan din ang panganib sa Middle East. Ayon po sa mga report, may banta na ma-disrupt ang Strait of Hormuz, isang napaka-importante pong daluyan kung saan dumadaan ang 20% ng global energy supply. Ang Iran ay balitang gumagamit po ng drones at saka missiles na nagtulak sa presyo ng langis sa kanilang 2-year highs. Ngayon ay dito po nagiging volatile ang sitwasyon para kay Bitcoin. Sa tuwing tumatalon po ang presyo ng langis, madalas na nakakikita po tayo ng dip sa presyo ni Bitcoin pagkatapos ng isang surge. Gayunpaman, may mga ulat na sinusubukan na ng intelligence services na magkaroon po ng negosasyon para tapusin ang gulo. Ang halo-halong balitang ito ang siyang nagpapanatili sa excitement at saka kaba sa market. Ngayon ay bakit nga ba agresibo ang pag-akyat ni Bitcoin? Ayon po sa analyst na si Dark Frost, yan, 5 araw ng sunod-sunod ang pagpasok ng pera o inflows sa mga Bitcoin ETF. Yan, hindi lang yan. Sa Binance, naitala po ang tinatawag na taker buy sell ratio na 1.18. Ang pinakamataas ngayong taon. Ibig pong sabihin, mas marami po ang aggressive buyers kaysa sa mga sellers. Ang taker buy volume ay lumampas pa sa $1 bilyong kada oras
sa ilang pagkakataon na siyang nagtulak kay Bitcoin na basagin ang $71,000 buyer hanggang umabot sa kasalukuyang level. Mukhang mas pinili ng mga institution na yakapin si Bitcoin sa gitna ng geopolitical uncertainty kaysa mag-panic sell. At narito naman po ang aking opinion tungkol dito. Yan, si Bitcoin ay muling pinapatunayan na siya ang best performing trillion-dollar asset sa panahon po ng krisis. Bagamat binalaan tayo ng Goldman Sachs CEO na hindi pa lubos na nararamdaman ng market ang impact ng US-Iran conflict, ang resilience na ipinapakita po ni Bitcoin ay isang malakas na mensahe. Ang tariff ay pansamantala at ang gera ay may mga siklo or cycle. Pero ang demand para sa isang asset na hindi kontrolado ng isang bansa ay lalong tumitibay. Maaring makakita pa tayo ng downside pressure kung magkakaroon po ng matinding panic. Pero sa ngayon, si Bitcoin ang nagsisilbing kanlungan ng mga investors na ayaw maipit sa traditional na gulo ng ekonomiya. Strategizing is key. Kaya huwag hayaang lamunin ng emosyon ang ating desisyon sa gitna ng mga ganitong balita. Ang sabi naman sa ating kasunod na balitang ito ay SEC advances major crypto securities plan to White House for approval. Yan, may malaking balitang lumabas po ngayon. Ang Securities and Exchange Commission o SEC ay gumawa ng isang dambuhalang hakbang na magpapabago po sa landscape ng crypto sa Amerika. Ipinasa po ng SEC ang isang bagong interpretive guidance sa White House para sa approval po nito. Hindi lang ito basta papel. Ito ang roadmap kung paano po i-apply ang federal securities laws sa mga digital assets. Tapos na ba ang panahon ng panghuhula kung security o commodity ang hawak nating tokens? At ayan, pag-usapan natin ang utak po sa likod nito. At yan po ay walang iba kundi ang SEC chairman na si Paul Atkins. Ayon sa kanya, ang commission ay maglalabas ng tinatawag na token taxonomy. Para po sa mga hindi pamilyar, ayan, ang taxonomy ay parang isang dictionary o classification system. Ibig sabihin magkakaroon na ng formal na kategorya ang bawat crypto asset. Ito ang magsasabi kung si Bitcoin ba ay mananatili sa ilalim ng CFTC o kung sa XRP at ang iba pang mga tokens ay mapupunta sa jurisdiction ng SEC. Napaka-importante po nito dahil mawawala na ang kalituhan ng mga kumpanya kung anong obligasyon ang dapat nilang sundin. Sa ilalim ng roadmap na ito, mas magiging malinaw ang market structure para sa mga innovators at saka investors. Ngayon ay hindi lamang po si Bitcoin at saka si XRP ang apektado. Kasama rin sa planong ipinasa sa White House ang regulasyon para sa prediction markets. Ang CFTC chairman na si Michael Selig ay nagpahayag na rin na maglalabas sila ng malinaw na standards kung anong mga products ang pwedeng i-offer sa space na ito. Ngunit, may humarang isang bagong grupo na tinatawag na gambling is not investing. Ang mariing po na tumutol sa paglago ng prediction markets. Sinasabi nilang ang mga market na ito ay parang illegal sports betting lamang at dapat sumunod sa gaming laws. Dahil dito ang White House na ang magdidesisyon kung paano po babalansehin ang inobasyon at ang proteksyon ng mga mamamayan sa mga bagong financial products na ito. Ngayon ay bakit nga ba kailangang dumaan sa White House ang mga independent agencies na gaya ng SEC at ng CFTC? Ito ay dahil po sa direktiba ng Trump administration noong nakalipas na taong 2025. Inaasahan ng lahat ng executive branch agencies
pati na ang financial regulators ay mag-submit ng kanilang mga bagong rules para sa review. Ang habang na ito ay nakikitang mas enforceable o mas madaling ipatupad kaysa sa mga simpleng staff statements lamang. Ibig pong sabihin, ang mga planong ito ay mas mabigat na ngipin pagdating po sa batas. Layunin nito na siguruhin na ang Amerika ay mananatiling competitive habang pinoprotektahan ang financial integrity ng bansa. At narito naman po ang aking opinyon tungkol sa balitang ito. Ito ang clarity na matagal na nating hinihintay. Sa loob ng maraming taon, parang laging nakikipagpatintero ang mga crypto firms sa SEC dahil walang malinaw na rules. Ang pagpasa po ng taxonomy plan sa White House ay sinyalis na seryoso na ang gobyerno na bigyan ng formal na upuan ang crypto sa financial system. Bagamat may mga tutol, gaya ng mga grupo laban sa prediction markets, ang pagkakaroon ng malinaw na kategorya para kay Bitcoin, kay Ethereum at kay XRP ay magdadala ng mas maraming institutional money dahil mababawasan na po ang legal risk. Ang taon po na ito, 2026, ang taon kung saan ang crypto ay hindi na lang magiging Wild West, kundi isang regulated at saka seryosong industriya. At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Sabi rito ay, why experts are warning Bitcoin rally could be a dead cat bounce. Yan, nagulat po ang lahat nang biglang bumira ang presyo at umakyat si Bitcoin ng mahigit 6% or more than 60%. Dahilan para muling tumungtong siya sa $72,000 na price level. Mukhang masaya ang marami dahil sa crypto-wide recovery na ito. Pero sa likod ng mga kulay green candles, may mga babala na lumalabas. Ngayon ay ang mga eksperto tulad po ni Arthur Hayes ay nagbibigay ng babala. Baka raw ang pag-akyat na ito ay isa lamang dead cat bounce. Ibig sabihin pansamantalang talbog lang bago ang isang mas masakit na pagbagsak. Ayan, pag-usapan po natin ang pahayag ng BitMEX founder na si Arthur Hayes. Sa kanyang pinakabagong post, direkta po niyang tinawag na dead cat bounce ang kasalukuyang rally ni Bitcoin. Yan, ang terminong ito ay hango po sa ideya na kahit ang isang patay na pusa ay tatalbog pa rin kapag nahulog mula sa mataas na lugar. Pero hindi ibig sabihin nito ay buhay na siya. Ayon kay Hayes, ang pag-akyat po ni Bitcoin sa presyong $72,588 ay pansamantala lamang. Naniniwala po siya na ang nakaraang pagbagsak ng presyo ay may kinalaman sa dealer hedging na konektado sa BlackRock IBIT Fund. Dagdag pa rito, binigyang diin niya na si Bitcoin ay mahigpit pa ring nakatali sa performance ng mga US SaaS technology companies. Ibig pong sabihin, hindi pa rin tuluyang nakakawala si Bitcoin mula sa galaw ng mga tech sector. Kaya kapag naganib po ang tech stocks, asahan na madadamay po ang ating paboritong crypto. Hindi lamang po si Hayes ang nag-aalangan. Maging ang kilalang analyst na rin na si Credible, Credible Crypto, ay naglabas din ng kanyang cautious outlook. Bagamat nakikita niyang bumubuo si Bitcoin ng isang bottom, sa itaas po ng $50,000 na price level, ang short-term direction daw ay hindi pa rin sigurado. Maaaring magpatuloy po ang pag-akyat ni Bitcoin, pero posible rin na maglaro lamang ito sa loob ng isang range o mag-sideways ng matagal. Ang kawalan ng malinaw na direksyon ang dahilan kung bakit dapat maging mapagmatsyag ang mga traders.
Habang ang iba ay nag-FOMO o natatakot na maiwan, ang mga batikang analyst naman ay mas pinipiling maghintay ng kumpirmasyon bago sabihing tayo ay nasa isang full-blown bull market na. May isa pang anggulo ang lumabas na hindi natin dapat palampasin. At ang pag-akyat po ni Bitcoin ay sumabay sa pagtaas din ng presyo ng gold. Nangyari ito matapos pong i-announce ng Trump government ang isang multi-million dollar gold deal sa pagitan po ng United States at saka Venezuela. Ang kaganapang ito ay nagdala ng matinding volatility sa global markets. Dahil si Bitcoin ay madalas ituring na digital gold, ang anumang malaking balita sa traditional na gold market ay madalas na nagbibigay po ng ripple effect sa crypto space. Ngunit ang tanong ng mga experts, ang pag-akyat ba ni Bitcoin ay dahil sa tunay na demand o isa lang itong reaction sa balita sa gold na agad ding huhupa? At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Yan, sa aking pananaw ay kailangan po natin na balansehin ang optimism at saka realism. Masarap pong makitang nasa $72,000 ang presyo muli ni Bitcoin. Pero huwag po nating kalimutan ang babala ng mga veterano. Sa crypto, ang fake out ay kasing karaniwan po ng paghinga. Ang dead cat bounce ay isang paalala na ang presyo ay pwede pong bumalik sa dati o mas bumaba pa kung walang sapat na buying volume na susuporta sa rally. Sa tingin ko, ang susunod na mga araw ang magdidikta kung si Bitcoin ay tuluyan ng makakawala sa tech sector o kung babalik po tayo sa mas mababang levels para sa isang retest. Huwag po agad mag-all in. Sa market na ito, ang pinakapanalo ay ang mga may planong nakahanda para sa parehong up and down scenarios. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.